Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, meron tayong ano rito, Kia. Ang issue nito mga guys, tagas. Alam niyo, nakita natin tagas dito. Kalasan natin yung crankshaft pulley. Yan, kita niyo po ito. Puro langis na po ito. Yan. Dito po yun mga guys. Kinalas natin yung crankshaft pulley. Yan. Pansin niyo po. Ito po yung crankshaft pulley yan. Huwag usapan natin saglit to. 8 minutes lang o kaya 10 minuto. Kasi mga guys, kung ito po nasira katulad nito, malakas ang tagas. Yan, tumulo po dito sa crankshaft. Tignan nyo po, nababaran ng langis. Yan, nag-expand. Pati yung crankshaft pulley na damay. Yan. Tapos mga guys, kung napansin nyo po, may ATF filter ng ano na ito. Kasi sinabay din natin to eh. Ang issue kasi nito mga guys, yun, ito, kita nyo po itong yan, langis na to. Yan, ang lakas magbawas ng langis. Kaya nga sabi niya, Jess, i-check mo nga. Kasi yung paradahan ko, may langis. Yan, nung na-check natin ito, chinek natin yung crankshaft, dito malakas yung, yung tagas. Kaya sabi ko, ito, ang naging sanhi. Dito kasi yan mga guys, dito nakalagay. Yan. Kung may tagas po niyan, tutulo dito, yung goma na yan, mababaran ng ng langis, kalabasan po niyan. Alam niyo na po mga guys, meron po yung goma na kalaban niya langis. Kasi dalawang klase ito mga guys, ito rubber, na kung naibabawat sa init at saka sa langis, tumitigas. Ito naman sa sa crankshaft pulley, kung naibabawat sa langis, lumolobo, nababakwak. Katulad nito mga guys, kasi nyo ba yan, lumobo na nang dahil sa langis. Yan ang ko, yan ang punto ko. Sabi nga ni yung nawalang Miriam eh. Ayan mga guys, ito ba, ulitin ko ba, ang issue po nito tagas. Tapos sabi niya, Jess, matagal ko nang hindi pina-change oil yung yung ATF ko. Tignan nyo mga guys yung ATF nya. Sa na po siya, brownish. Ito po yung pinaka filter. Inalitan natin tong filter. Tapos bibili tayo ng bagong oil seal, yung original. Tapos crankshaft pulley para po, kasi mga guys, kung hindi natin palitan ito crankshaft pulley, mga ilang buwan o kaya linggo, ngayon nga mga guys, magsa-summer na, baka gagamitin nila. Kung binitaw yan, wala na, overheat. Kasi ang pinapatakbo ko nito, ito. Ang pinapatakbo niya, what? Yan. Water, yan, water pump. Ito. Aircon. Alternator, power steering. Kasi mga guys, kung hindi natin palitan yung yung kabuuan, yan katulad yan, di ba po, nagkalat ang langis dahil dun sa oil seal. Ngayon kung nag-slide po yung yung crankshaft na yan, mag-overheat tayo kasi ito hindi na iikot itong water pump. Pangalawa, mawalan tayo ng charging kasi kasama niya ito. Pangatlo, matigas yung manubela natin kasi hindi na sumasama sa ikot. Pang-apat, mawalan tayo ng aircon kasi buwang nagdadala po dito sa sa kaya nga tinawag na drive belt po yon, nakakabit po sa drive pulley. Ito. Yan mga guys ulitin natin. Ulit na lang tayo rito. Kasi yung yung drive belt, itong drive belt na hawak na to, dito po yan. Yan. Yan, ito po yung drive belt. Ngayon po, itong drive belt na to, kung kumalas po itong damper nya, rubber damper na yan, iikot ito, naiiwan yung iikot lang ito. Pero ito sa outside, kasi meron pong yan, rubber damper nya, may iwan. Kung naiiwan po yan, itong belt, hindi na makakapag-ikot,
Ulitin natin, mawalan ka ng alternator, iilaw yung baterya. Pangalawa, titigas yung manubela kasi dala rin ng power steering yung belt na to. Pangatlo, yung aircon. Ayun lang, yun lang mga guys, ulitin natin. Kaya sa oras ng ng EMS o kaya yung nakikita nyo na una yung pa-check nyo na po yan. Ito po kasi mga guys, hindi yung po kasi yung L300 every 100,000 km obligado magpalit ka ng ganito. Ito kasi timing chain. Kaya kung meron po kayong Hyundai na chain type, huwag nyo pong antayin na tumagas pa yung oil seal nyo para hindi madamay ito. Ulitin natin mga guys yung L300 Montero, yung timing belt type, before 100,000 nagpapalit tayo ng timing belt, isinasabay natin itong mga oil seal. Ang timing chain naman po, huwag nyo pong sabihin na timing chain yan, walang masisira. Tignan nyo ito nangyari. Nasira yung oil seal, lumutong, tumagas, tinamaan yung crankshaft pulley. Kung 80,000 pa lang, o kaya lagay na lang natin maximum 100,000, magpalit po kayo ng ganito, hindi madadamay ito. Di ba? Tapos yung belt nito mga guys, may mga crack na. Kaya obligado tayo magpalit ng oil seal, drive pulley, drive belt. Ulitin natin, ito yung una natin ginawa. Yung nagpalit tayo ng filter. Nung sinilip natin yung tinanggal, di ba, na sa ilalim tayo. Nung tinanggal natin yan, nakita natin itong langis na to. Saan kaya nanggaling yan? Ulitin natin mga guys kung saan nanggaling ito. Sa oil seal na to. Ayan. Tignan natin mga guys kung saan nakakabit yan. Ito, ulitin natin. Para po yung mga customer natin na nanonood, huwag magtiwala minsan sa tibay ng sasakyan. Sabi ko nga po, wala akong forever na pyesa. Ito, katulad po nito, malutong na po siya. Nung lumutong po, dahil dito nakakabit, yan, kita nyo yung langis po niyan, tumulo. Nung tumulo yung nalalangis na yan, sinira niya yung drive pulley. Imbes na ito lang munang papalitan, di napagastos tayo. Halimbawa ito, more or less 4K. Ito, magkano lang naman po ito. Halimbawa, lagay na lang natin original sa 700, 500. Kung itong pinalitan nyo lang, di na save natin ito. Walang gubaran nyo na lang yung pagpalit nito, pagtanggal nito, labor lang, hindi na sana nadama ito. Yan ang punto ko. Kaya yan mga guys, andito na naman tayo Sana po yung mga pinagsasabi natin dito, paniwalaan nyo para sabi ko nga po, walang problema sa akin. Tayo, pag gawa lang ng gawa, may labor tayo. Kaya sa atin lang kasi, tayo naman, lahat tayong mekaniko, paalaala lang sa mga customer. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.